na panaginipan ni Mahabendra Puri ang Gopaladiti. Minsan si Mahabendra Puri ay naglalakbay papuntang Brindaban, kung saan natagpuan niya ang burol ng Govardhan. Si Mahabendra Puri ay halos wala na sa sarili dahil sa kanyang matinding pagmamahal kay Krishna. Pagkatapos niyang lumibot sa burol, pumunta siya sa Govinda Kunda at naligo. Pagkatapos ay umupo siya sa ilalim ng puno upang magpahinga. Sa kanyang pagpapapahinga sa puno ay may dumating na isang bata. Isang batang pastol ng baka na hindi niya kilala. May dala itong palayok ng gatas. Ibinigay ng bata ang gatas kay Mahabendra Puri at may ngiting nagsalita. "Pakiinom na ang gatas na dinala ko. Bakit hindi ka humihingi ng pagkain? Anong uri ng meditasyon ang iyong ginagawa?" Nang makita ni Mahabendra Puri ang kagandahan ng bata, siya ay nakaramdam ng kasiyahan. Nang marinig niya ang matatamis na salita ng bata, ay nakalimutan niya ang kanyang gutom at uhaw. Tinanong ni Mahabendra Puri, "Sino ka? At saan ka nakatira? Paano mo nalaman na ako ay nagpapasting?" Sumagot ang bata, "Ako ay isang pastol ng baka at nakatira ako sa nayon na ito. Sa aming nayon, walang nag-aanuyo o fasting. Dito, ang mga tao ay maaring humingi ng pagkain mula sa iba. May mga taong umiinom lang ng gatas, pero kung hindi ka hihingi ng pagkain, ako ay magbibigay sa iyo ng gatas at gulay." Ang mga babae doon na kumukuha ng tubig ay nakakita sa iyo at silang nagsabi sa akin. Kaya ako'y nagdala ng gatas na ito. Kailangan ko nang umalis, pero babalik ako para kunin ang palayok. Pagkasabi nito, bigla na lamang nawala ang bata at napuno ng pagtataka ang puso ni Mahabendra Puri. Pagkatapos niyang inumin ang gatas, hinugasan niya ang palayok at inilagay ito sa tabi. Tumingin siya sa daan. Ngunit ang bata ay hindi na bumalik. Hindi makatulog si Mahabendra Puri. Naupo siya at nagsimulang magdasal. "Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare." Paulit-ulit at sa huli ng gabi, siya'y nakaidlip. Sa kanyang panaginip, muli niyang nakita ang batang iyon. Hinawakan ng bata ang kanyang kamay at dinala siya sa isang palumpong sa gubat. Ipinakita ng bata kay Mahabendra Puri ang palumpon at sinabi, "Ako'y nakatira dito. At dahil dito, ako'y nagdurusa sa lamig at ulan, hangin at matinding init. Pakisuyo, tawagin mo ang mga tao sa nayon at dalhin mo ako sa itaas ng burol. Mangyaring magpatayo ng templo para sa akin at ilagay ako doon. Pagkatapos, hugasan ako ng maraming malamig na tubig para malinis ang aking katawan. Matagal na kitang minamasdan at iniisip ko, kailan kaya darating si Mahabendra Puri para ako ay paglingkuran? Tinanggap ko ang iyong paglilingkod dahil sa iyong matinding pagmamahal sa akin. Ipapakita ko ang aking sarili at sa pamamagitan ng aking presensya, lahat ng naligaw na kaluluwa ay maliligtas. Ako si Gopala,
ang nag-angat ng Govardhan Hill. At akong pinuno dito. Noong sinalakay ng mga Mohammedan, itinago ng pari na naglilingkod sa akin ang aking imahe. At inilagay ako sa palumpong ng gubat na ito at tumakas siya sa takot. Simula noon, nanatili ako dito sa palumpong na ito. Mabuti na lamang at dumating ka. Ngayon, alisin mo ako ng may pag-iingat. Sumunod si Mahabendra Puri sa tagubilin ng bata at natagpuan ang imahe ni Gopala. Isang ingranding seremonya ng pag-install ang ginanap para kay Sri Gopala Diti. Hanggang sa ngayon, makikita pa rin ang mga labi ng templo kung saan siya sinasamba sa Govardhan Hill.